what happened to Joseph and Mary, it is the greatest story ever told. Alam niyo po ba yon? It is the greatest story ever told. And you can see this in next slide. Ano po ito? Ito po ang nangyari po noon nung kung saan yung si Joseph and Mary, they were already going to deliver Jesus Christ. At marahil sinasabi po ng mga kabataan, ng mga generation, kalimutan na natin yan, wag na po natin intindihin yan, di ba? It's an old story, di ba? Luma na yan, pero it is the greatest story ever told. And it is also the greatest miracle that had happened in human history. Para maintindihan lang po natin, bagay na hindi mo siya dapat i-neglect, hindi mo siya dapat kalimutan, it is the greatest story ever told. Imagine kung gaano ito kaimportante. Dito po nangyari ang division ng oras, BC and AD. Tama po ba yun? It changed the game. It changed history. And it is the greatest miracle. Why? Because if Jesus was not born, salvation is not possible. Amen po ba doon? If Jesus was not born, hindi po natin makikita na tayo ililigtas ng Panginoon Diyos. Death and resurrection will never be possible. May ibang pag-aaral na po yan. Ito lang po gusto ko pong sabihin sa bawat isa. This is the reason kung bakit po natin to inaaral. At nawa hindi lang po ito inaaral sa mga ganitong panahon. Sana all year long, maintindihan po natin that the greatest miracle of all happened in Bethlehem when Jesus was born. Amen po ba doon? And Joseph and Mary was traveling during that time. And imagine, Joseph and Mary carrying Jesus, the surrogate parents of Jesus Christ. Sila po'y bumabiyahe and yet there was no room for them. The family was in need and yet they are not welcome. The family who traveled all the way from Nazareth to Bethlehem, they had prepared for it. Ito na siguro yung kahuli-hulihan nilang pera. Ito na siguro yung kahuli-hulihan nilang mga resources. Pero pagdating sa dulo, hindi man nila sinasabi na ang pinapanganak ko ay si Kristo. Biglang pagdating doon, wala. Imagine, is it a coincidence? Or maybe God just allowed it. Pero isa lang makikita po natin mga kapatid, Jesus made it happen to be placed in a manger so that we can see that God blesses the poor people. Pinagpapala niya kahit anuman ang sitwasyon sa buhay mo, kapatid, Jesus can relate with you. Kung ikay may pinagdadaanan kayon, kapatid, the family of Jesus here on earth was also in need and they were also not welcome. Kaya kapatid, ang ating pong simbahan mga kapatid, we are into generosity. We are into giving. We are into to sharing our resources. Bakit po? Kasi even Jesus shared His life to the poor. Even Jesus shared His life in poverty. Ang tatay, karpentero. Ang nanay, simple lamang. Di po, wala pang kamuang-muang. And Jesus was the son of a carpenter. Ano pong ibig ko pong sabihin? Jesus can relate to what is happening to you. Naiintindihan po niya yan. At ang simbahan, ganito rin po ang ating pong move. That's why we have missions all over. For next year, 30 missions po tayo because we are teaching the whole congregation to help the poor. At ako po'y naniniwala, ito rin po ang magiging susi natin. Ano po? Kung paano po tayo uunlad kapag tayo ay magiging bukas sa pagtulong. Magiging bukas. Kung gusto mong papasukin ng pagpapala, maging bukas ka sa pagtulong sa kapwa kasi yan ang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Hallelujah! So balikan po natin ang ating po pinag-uusapan. What were the conditions during that time? The time that Jesus was born. It was a global situation. Hindi po ba magiging inconvenient para sa mga tao, di po ba? Ito ay dito lang sa Israel, sila po ay nasa Nazareth, Joseph and Mary is in Nazareth and then they had to travel to Bethlehem. What about those people who are coming from other countries? Mahirap po yun. There was a family conflict. Opo, we don't know bakit walang kasama sila Joseph and Mary doon. Pinabayaan po ng mga kamag-anak nila ni Joseph and Mary, sila lang po ang babiyahe. Marahil hindi lang po sinulat, pero maganda po makita po rin natin, ano po, bakit sila lamang, wala ba sila napagtanungan, wala ba silang kasama, I don't know. But one thing is for sure, may conflict. Mamaya, describe po natin yan. There was poverty, there was disgrace, ayan na po yun, sapagkat si Mary nga, they were betrothed, they were engaged, this more than engagement, and yet, hindi pa sila nagsasama sa isang kwarto, buntis na si Mary.
What else? Helplessness, hopelessness, and weakness. And for Christians, for all people, we are going through these rooms too. Marahil hindi mo man gusto, may mga magaganap sa iyong buhay na ayaw mo rin. But somehow the Lord will put you in that situation. Pero minsan sa mga tao na natatangay sa ganitong klaseng sitwasyon, and then you are shutting the door for these things. Sometimes we are closing the door for worship. We're closing the door for prayer. We're closing the door for the presence of God. Sa sobrang dami na ng ating naiisip, sa sobrang dami na dumadating po sa ating buhay, sa sobrang dami na ng problema na dumadaan sa ating buhay. Not to mention the things that you see in the social media. Baka nawawala na rin tayo ng oras sa worship, sa prayer, and to the presence of God. But somehow, mga kapatid, when they are bombarded with too much problem, too much health issues, nawawalan po sila ng oras sa worship, sa prayer, and to the presence of God. And somehow tayo rin po ang gumagawa po nito. Papaano po? What are the rooms that we are creating in this time? Sometimes sa sobrang nating kabisihan, we are making it our busy room. Minsan gusto natin busy lang tayo lagi. Kagaya po ng itinuro ko po noon, medyo related po ito. We want to be in our busy room. Doon lang ako sa aking kwarto. Walang mangiistorbo sa akin. Lalabas lang ako pag kakain ako. Lalabas lang ako pag mag-CCR ako. Pagkakain ako, gusto ko ako lang. Diba? Wala na tayong time para sa pamilya. Diba? It is our busy room. Ito lang ang room ko. Dito lang ako, merong socialization. Pagdating sa labas, wala akong kakilala. Pero salamat sa kapatid mo ngayon, kapatid, yung katabi mo, sa labi mo, salamat at narito ka ngayon. Lumabas ka ng kwarto mo. Salamat at isang pamilya tayo ngayon. Hindi po ba? Diba? Busy room. Minsan ganito po tayo. Opo, we want to be busy. I'll just want to be in the room. Sa panahon ngayon, makikita po natin yan. And what else? Why are we in the busy room? Because we want to have our pleasure room. Gusto ko, pagdating ng panahon, makikinabang ako. I want to be a millionaire at the age of 25. Diba? Gusto ko, bilyonaryo na ako sa 40. Talagang kakahit ng kakahit. Bakit? I just want pleasure. Maganda naman po yan. Pero kung nakakalimutan mo ang Panginoon Diyos, paano po kaya? Ang gusto ko lang, pamilya ko, guminhawa ang buhay. Well, tama naman yan. Wala po tayong problema yan. Gusto ko yung barangay ko umayos. Pero kung ang kapalit naman ito ay ang sarili mong pananampalataya, ano po kaya? And sometimes we just want to be in our own playroom. Nilalaro mo lang si Lord. Parang okay na sa akin, mananampalataya ako ngayon, mag-show up ako ngayon kasi kailangan kong makapasa sa board exam. Kung nakapasa sa board exam, nung nagkakaroon na ng trabaho, nasaan na kaya siya ngayon? Nilalaro lang si Lord. Gusto ko lang maging maayos ang buhay ko, umasenso ko, magkaroon lang ako ng trabaho. Diba? O gusto ko lang, Lord, gumaling lang ako sa sakit ko. Okay na ako, maglilingkod ako sa iyo, mag-show up ako lagi sa simbahan. Nung gumaling na at lumakas na naman siya, nakakatayo na naman, ano po nangyari? Hindi ko kinakausap yung katabi mo. Nilalaro natin si Lord. 'Di ba? Ang hirap noon, nilalaro natin si Lord. Magandang makita po natin when we are in this playroom, who is your playmate? Who is your playmate? Kaya minsan kapag mananalangin sa mga bagay-bagay, you want your prayers, kaya minsan tinatanong po natin, ini-scrutinize po natin, kasi baka mali ang gusto mong ipanalangin sa iyo. Lord, Pastor, i-bless mo po ang aking property, i-bless mo po ito, i-bless mo po ito. Pero bago natin i-bless yan, bago natin ipanalangin yan, kumusta ang relasyon mo? Kumusta ang trabaho mo? Baka kailangan ma-born again muna ang buhay mo. May kausap po ba ako? And sometimes we are like that because we want to see we want you to see who you are playing with. Mahirap kapag nakikipaglaro lamang po tayo. And you can never understand what blessing is until you give yourself to the Lord. Ano po ba ibig sabihin yung binigay mo yung sarili mo sa Diyos? Yung total surrender kay Lord. Amen po ba doon? Other than that,
if we continue to play in this life, hindi lahat ng panahon Pasko. Diba? Hindi sa lahat ng panahon nagdiriwang tayo. If we continue to play in this life, we might end up into this thing called dark room. Marahil lagi ka nang sinasabihan, lagi ka nang nire-remind, lagi ka nang, minsan napagagalitan ka na nga. Dahil ayaw nilang mapahama ka. Until you find yourself in the dark. You can see that there's no room for you. Of course, you're in the dark. And when you are right there, ang hirap makaahon. In fact, baka sabihin natin para sa mga non-Christians lang, hindi po. Even the children of God can go through it. Balikan po natin ang verse. Ano po ba nangyari dito kay Joseph and Mary? Joseph was to be registered with Mary dahil mag-asawa na sila, his betrothed wife who was with child. Ito yung problema eh. This is something that is confusing for these two people. Tayo, binabasa na lang po natin, pero para sa kanila po kaya, ano po, pambira, wala namang, di ba, hindi nga tayo nagtabi, wala nga tayong bahay. Magkaiba tayo ng bahay, pero bakit ganon, buntis ka na? Tama na yung ginawa nila, sa totoo lang, naniwala sa Diyos. Tama ang ginawa, na may confusion pa. Paano kaya kung mali na yung ginawa mo, ang hirap patunayan na tama yan. Tama yung ginawa, tama yung paniniwala, tama yung pagtitiwala nila sa Diyos, pero ang hirap minsan tanggapin, di ba? Ang hirap tanggapin na tama ang lalakaran ko kasi sumusunod ako sa Diyos, pero kailangan ko magpakumbaba. Tamang nilalakaran ko, sumusunod ako sa Diyos, pero kailangan ko talagang kainin ng pride ko. Minsan ganito tayo, hirap na hirap tayo dyan. Remember this, Joseph and Mary went through that also. They had to obey the Lord. When you are in the dark room and you finally realize it is the Lord you are following, huwag kang bibigay, huwag kang susuko. Why? Because God is also placing you in a room called the waiting room. Waiting room. You found yourself no room? Baka nilalagay ka ni Lord sa waiting room. Huwag ka munang bibigay. Baka sa pinagdadaanan mo ngayon, gusto ng Diyos, maghintay ka muna. Si Joseph and Mary, dumaan din dyan. Naghintay din sila. Basahin po natin. So it was that while they were there, ibig sabihin, bumiyahe, at pagdating doon, nag-spend pa sila ng times, while they were there, the days were completed for her to be delivered. May conflict na, buntis, pagdating doon, hindi pa manganganak. Di ba? Just imagine the travel, while they were traveling, ilang araw din yon. Siguro nag-iisip si Joseph, ano ba itong ginangyayari sa akin? Ba't ba ako umuo? Yung kasama ko dito, hindi naman ako talaga tatay niyan. Di mo ba? Ba't ba ako umuo? Minsan, ang hirap nun ha. At ngayon, paghahanap pa kita ng hotel, di ba? Nagpa-reserve tayo sa kamag-anak natin, pinagbuksan nga tayo, pero sinabihan tayo, 2 araw lang tayo. I'm just creating stories, mga kapatid. Pero marahil ito, because while they were there, habang nandun sila, something might have happened. And they counted days. Hindi naman yun pagdating doon, manganak agad. Di po ba? Days were completed for her to be marahil, di ba, sa isang pinuntahan nila, nagstay lang silang 2 araw, pagkatapos, may lilipat na dyan, alis na kayo. Sumunod na naman, hanggang 1 araw lang kayo, alis na kayo. Di ba? But they never gave up. They never gave up. Minsan, ganito tayo, kapatid, kapag ikay dumadaan sa pagsubok, nagiging impatient ka. Nawawalan tayo ng pasensya. Minsan, at isa pang ginagawa natin, doon na lang tayo sa shortcut, doon tayo sa mabilisan. Alam mo, walang mangyayari sa Pilipinas pag gusto mo mabilisan. Ulitin ko ha.
Walang mangyayari sa bansa natin pag gusto nyo lagi mabilisan. Why? If we will be patiently waiting, what will happen if we obey God? God will place you in the room called fulfillment room. It will be completed, and after the days were completed, is fulfillment. Ano daw yun? It's fulfillment of the promise. Kaya ka maghihintay, kaya ka magtitiis, kaya ka magtsatsaga, magtitiwala sa Diyos, kasi meron kang inaasahang pangako. Let us read here, verse 7. And she brought forth her firstborn son. That's the fulfillment. Yun yung pangako, nung nasa Nazareth pa sila, you're bearing a child, ipapanganak yan. Sa totoo lang, naniwala naman talaga si Mary. At isa ring magandang makita po natin, hindi na niya dinetalye kung anong mangyayari. Basta sumunod ka lang, tanggapin mo lang. Di ba? Sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Sana ganito po tayo, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nangako sa iyo, nabasa mo na yan, maniwala ka na. This is the problem about this generation. Gusto lahat detalyado. Ano mangyayari? Paano gagawin ko? Sigurado ba yan? Kaya nauuwi po tayo, hindi natin nararanasan yung fulfillment. So what happened here? And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them. One thing that you could see here, papaano kinonstruct ang message na ito, ang verse na ito. First is the fulfillment. And the next phrases will be the things that had happened before the fulfillment. Pwede naman sanang i-wrap him in swaddling clothes, laid him in a manger because there was no room for them, and she brought forth her first. Pwede yun no, ang huli. Pero ito po, gusto kong ma-realize po natin, mga kapatid. Marahil naghihintay ka ngayon, dumadaan ka ngayon sa pagsubok, pero kapag dumating ka na sa point na ang Diyos binigay na sa iyo ang kanyang pangako, lahat ng mga pinagdadaanan mo, mawawalan na yan ng saysay. Bakit? Mas importante yung hawak-hawak mong pagpapala mula sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Nothing else matters. Kaya inuna yan. This is the fulfillment. Dumaan man ako sa mahabang biyahe, dumaan man ako sa maraming paghihirap, maraming discouragement, maraming papakpakumbaba, nothing else matters. Kahit wala akong room ngayon, ang importante, dala-dala ko na yung pangako ng Diyos. So kung ikaw ay dumadaan ngayon, kapatid, who knows, baka sa isang hakbang mo na lang, iyan na ang pangako ng Panginoon. What you need to know is that God fulfills His promises for you. He fulfilled His promises for you. And you have to know His promises. Diba? Ano po sabi dito? Marami po kasi mga tao, diba, noong panahon nila, hindi kasi nagbabasa ng salita ng Diyos. In Isaiah, ito po sabi sa Isaiah, it is the promise 700 years before Jesus was born. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. They wanted the promise, but they are not reading the scriptures according to the promise. Paano mo i-claim ang pangako na hindi mo nga binabasa ang detalye ng pangako? In fact, napakaraming prophecy kung saan siya ipapanganak, anong sitwasyon ng kanyang kapanganakan, at kung saang lugar, nandun na rin. Wow! Kung binabasa lang ang salita ng Diyos. Sometimes we have promises. Minsan sinabi lang ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan, ng mga born-again Christians, kung maniniwala ka talaga, basahin mo ano pangako ng Diyos sa iyo para hindi ka mawala. So what do we have to do? Know the promises of God. Alamin mo yon. Personal mo tong alamin at personal mong samahan ang Panginoon Diyos. Be with the King.
hindi pa man nangyayari, be with the King. If you have seen the Word of God, gusto ko makasama ko siya. Di ba? Minsan nagka-claim tayo ng pangako. Pero hindi naman tayo kumikilos ayon sa kanyang pangako. Ayaw naman natin siyang samahan na habang tayo dumadaan sa mga problema, habang tayo dumadaan papunta doon sa pangako, ayaw natin sumama sa kanya. Ano yung darating na lang sa'yo, parang bula? Be with the King. Ano po ibig ko sabihin? Share His love. Gamitin mo yung pagiging born again mo, ibahagi mo yan sa ibang tao. Because if Jesus is here, Jesus would want to be outside in the streets sharing His love. Yan din ang ginawa niya noon sa Israel. Tama ba? Nagsishare. Be with the King. And not only that, make it your lifestyle. Make it your lifestyle. Nagsishare ng gospel. Alam niyo po, yung ginagawa po natin, mga kapatid, ngayon lamang gusto po sabihin sa inyo, this might seem not so important for anyone. Marahil yung iba sa inyo, tinatapon po ito. Pero alam niyo po ba, ang ginagawa natin, bakit po dumadami po tayo dito? It's because of this. We are reminding people about the love of God. Simple lamang po, Jesus died to give you life. And because of this, people are being reminded that they have to be with the King. Ang hirap, kapatid, nagse-celebrate tayo December 25, paano natin pinamumuhay? So be with the King. Meron ka inaasang pangako, gawin mo yung gusto ng nagpangako sa iyo. Kaya po sa mga upuan po natin, naglagay po kami ng tracts po dyan. Ano po? Why? Alam niyo po, ganito history niyan. History po niyan, nagpa-print po tayo ng tracts. Ano po? Gaano po karami pinamimigay natin? Noong 2019, we ordered 100,000 tracts. 2022, after the pandemic, we ordered another 100,000 tracts. 2024, we ordered another 100,000. Dito lang po yan, ha? Pero dahil naniniwala tayo sa kaguluhan ng Pilipinas, Diyos lang ang ating pag-asa. This coming 2026, nagpapadeliver po tayo ng 200,000 para lang dito sa COG 13 Material. Salamat sa mga nagsisipag na lumabas. Salamat po. Salamat po. Minsan mahirap magsalita. Daanin na lang natin sa tracks. Sana, kapatid, kung hindi ka pa nagbiministeryo, yung nasa ilalim ng upuan mo, pamigay mo lang. Pamigay. Huwag ka na magsalita, pamigay mo lang. At nawa, nakita natin anong mararamdaman mo. Say your story. Malaman mo anong mararamdaman mo once the people will take a look at this. Kaya pinaganda po natin itong tracts na ito, pinaganda po na para itong calling card. Kasi gusto po natin maging presentable ang Diyos na ating sinasamba. And when they take a look at it, they focus on it, hindi ko lang alam, mga kapatid, anong mararamdaman mo. Si Lord na mag-guide sa'yo. If you want to be with the King, if you want His promises, if you want to be with the person who gave you the promises, make what He wants to do a lifestyle. Gawin yung lifestyle ito. Kung gusto nyo pa marami pa tayong tracts dyan. Why? Because for God, kapag ginagawa mo yan, there's no problem. Ano pong gustong gawin ng Panginoon Diyos? Jesus is the solution and not the problem. Everything will be solved. Pakisabi sa katabi, lahat may solusyon. What else? Number 2, Jesus did not turn back at the problem when He was born. Hindi po siya yung iniwasan niya yun. When He was born, hindi siya umiwas, ayoko siya ipanganak. Yung mga anak na siguro, di ba, things can happen. Things can change. Baguhin natin to. Ayoko dyan sa sabasaban. Lilipat tayo sa palasyo. Biglang may darating na mga army, pinadadala ka doon sa palasyo. Pwedeng ganon. And what else? Jesus showed His character that we will follow. Diyan na po talaga yon na dumaan po sa matinding pagsubok. Yung karakter
umaayos. Yung karakter, umaayos. Wow. I hope we are learning today. We are learning today. Gusto mong may mangyari sa Pilipinas? Dapat may mangyari muna sa buhay mo. Paulit-ulit po natin sinasabi yan. Yan lang ang sikreto. Hindi man magbagong Pilipinas, at least sa'yo may nagbago. Hindi magiging mahirap. Si Kristo ang kasama mo. What happened to Jesus? When He was born, He was actually the game changer. He is the game changer. Hindi niya binagong sitwasyon. Ipinanganak siya sa ganong sitwasyon and He changed everything. Hindi siya naging corrupt. Hindi nagnakaw, hindi nagsinungaling. He changed everything. So ganito rin pala mga kapatid sa ating mga tao na po. You have to, if you want to be a game changer, the game changer cannot change the game unless he plays the game. Play it right. Play it right. Mamuhay ka ng tama. Ipamuhay mo ng tama kasi ang Diyos lang ang tama sa buhay mo. Amen po ba doon? And what else happen? If you play the game right, I hope makita po natin ito mga kapatid. Yung karakter ng Diyos, mapapasayo. And when you play it right, then lahat po tayo, we will all be recipient of one room called the grace room. There's always room for grace. Nandiyan ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Remember, when we play it right, huwag kang sasabay sa takbo ng mundo. Mahirap, dumadaan ka na nga sa matinding problema, matindi na nga pinagdadaanan mo, sumabay ka pa sa takbo ng mundo. Nakakalungkot. And if you receive something, etong gusto kong sabihin sa iyo, when we receive something, we still do not deserve it. We do not deserve it. Kasi ano man meron ka ngayon, hindi mo rin niya madadala sa langit, kaligtasan lang ang madadala mo sa langit. Whatever God will give you today, it is because of His grace. Kagandahang loob ng Diyos. Lahat tayo kapahamakan ang pupuntahan. Lahat tayo ang pupuntahan ay walang hanggang pagdurusa. Pero dahil minahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang kanyang buktong na anak at siyang namatay para sa ating lahat. So if we will only hold on, if we will only keep on believing, trusting, playing the game right, doing it right, yung tama, hindi kung anong pwede, hindi kung anong ginagawa nila, ano ba yung tama? Diyan tayo magsisimula. And all of us can change the game. Can I invite everyone to please stand up?